Hey guys, welcome back to my channel. Today I'm going to react to Cuento Juan with the interview of SB19, and it's the struggle in the hustle, the Juans, the channel. You guys have been suggesting for me to react to the 5th and 6th episode of their channel and the interviews in general, so I'm really excited to see it. After I saw the interview of them in Tony Talks, I was like, well, I have to understand and learn more about them and where they're coming from, their humble beginnings, really humble beginnings. And yeah, and you guys have been really excited to see it as well with me. So yeah, without further ado, let's get right into it. Also, I have to say, I will probably not stop in this interview because it's 35 minutes long, and if I will stop it and talk over it, I think it's gonna be an hour long episode. So I'm just gonna watch it. I will read the subtitles so I understand what they are talking about, and yeah, this is gonna be quite a long one, so grab a snack, grab a drink, and let's get right into it. Feeling ko dati, malas ba talaga ako, ganun. During trainee days kasi yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. Kasi si Sejun, nung may baon siya, nakikiburaot lang ako. As in, ganun ako. Kung wala silang pagkain, hindi kakain, ganun. Kung wala kang mahihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung routine ko na sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot. Parang ganun. You're also watching us on YouTube. Wow, that is so amazing, right? At syempre, ang motto natin sa Kwentuhan is substance over status. But again, we have to bloom where we are planted. I have to be able to appreciate other people's beauty without doubting my own. We have unique lives and stories to tell. Yung mga blessings is also a responsibility. What's up everyone and welcome to another episode of Cuento Juan! Grabe yung energy ni Josh! Yeah! Grabe, nakakabutas ng pader. Ang taas! Kasi teka bulak. Ayun, kamusta naman kayo boys? Na-miss ko kayo. Sobrang na-miss ko. Welcome sa press con natin. I've never seen this Bakit ba type of natin setting of 5 people sobrang- interviewing someone. Ha? May tanong. Bakit ba sobrang saya natin? Bakit ba sobrang saya Kasi natin? sobrang excited natin sa magiging guest. Ayan. Kasi na-miss din natin sila. Oo, sobra. And I'm sure masushock sila na oh my goodness, talaga nag-guest sila dun sa Kwento Juan. I'm sure. Gaganon yung mga fans Ganun nila. talaga yung tanong. Oh my goodness. Oh, Ganon. wow. Hindi, iba yung fans nila eh. Ano? International. Yeah. Oh my God. Ganon. Oh my God. Di ba? International. Oo. At saka, alam mo, sobrang saya natin. Bakit? Kasi, ayun, nandito pa din tayo sa Bulacan, quarantine pa din. Masaya naman yun dahil nasa sayo naman kung paano ka magiging masaya. Masaya. pag- True. Doon sa lugar. Kung saan ka magiging masaya. Okay, wag na natin patagalin pa. Oh, I'm sure yung mga makakakita ng show na to, what? What? Ah! Nice segue ah. Galing. So, wag na nating patagalin pa, pero ang tagal na Pero actually. ang tagal na natin. Oo na. Ito na po ang best boys ng Pilipinas. SB19. What's up? Yun, kasama natin si The best boys. Ken, Josh, Pablo, Justin, and Stel. Welcome. Ayan. Hi guys, na-miss namin kayo ng legit. Kamusta naman kayo? You're Tatantsahan okay. kung sino mo. Actually, parang sad pero na-overcome naman kasi nga quarantine ulit tayo, balik na naman sa dati. So, ayun, malungkot pero at least may mga ways kami to overcome those things. Ako naman, medyo, para sa akin, yung quarantine, nakakalungkot, pero at the same time, parang naging time ko talaga para ayusin yung mga gamit ko kasi naglilipat ako ngayon. So, Wow. since wala kaming mga schedule, wala kaming masyadong ginagawa, bukod sa paggawa ng mga kanta pa na i-release namin, nakapaglipat ako ng mga gamit ko, wala akong katulong, iniisa-isa ko yung mga gamit. So, it worked for my favor naman yung quarantine kahit pa paano. Nice. Productive naman. Oo, bakit? Kasi sila mag-agree. Kala ko may sabihin eh. Ikaw Josh, kamusta naman ang iyong quarantine? Sa akin kasi parang feeling ko naman na ngayon, sanay naman din talaga ako kung nasa bahay man or nasa labas lagi. So,
Ngayon, since nasa bahay, naghahanap na ako ng magagawa. Maging productive sa sarili ko. Ayun, inayos ko yung mga gamit ko. Ako. Tapos, parang nag-try ako ngayon matuto na kung ano-ano mga bagay. So Ganun. strange to think about like a couple years ago we mag-explore were pa ako, literally living pwede inside ko- our rooms and not Yung living. skill ko or ma-explore And pa just na trying ibang to be bagay na productive in pwede kong matutunan. Nakita nga namin na nag-vlog ka na ngayon eh. Oo. Pinapanood namin yun. Vloggerist. Oo. Sino you nga, know? sino nga ba ang isang Josh? X-Files yun. Sabi niya doon, gusto niya daw makita ng mga tao yung tunay na Josh, yung behind the the stage. Kasi ito yung peking Josh, ganun? Hindi. Nasa isip ko. Yun yung nasa isip mo? O, di ba? Di ba? Gusto naman si Diba? Ken. Si Ken. Ihuli natin si Stel. Ihuli natin. Ako? Oh, yeah. Okay lang naman ako. Ay, Ano naman ang ngayon, pinagkakaabalahan mo? ako kasi parang pag umabot ng mga 2 a.m. or 3 a.m., sobrang nanonood ako ng mga tao dito. Alam mo yung sa forest na nagluluto ng mga kung ano. Ano ba tawag doon? Primitive something. Primitive life. I think Gumagawa we ng all swimming be pool sa there. gitna ng gubat. Tapos pagkagising ko, tinatry ko talaga magluto. Kasi sobrang naiinggit ako na ang galing nila magluto. Parang ang sarap panoorin. Lalo na yung mukbang. Tapos air fryer lang yung gamit. Tawag dito. Ano ba yung lutuan na yan? Kawali. So, ako Basta practice umiinit. talaga ako magluto. Para at least, kasi, lang ako prito-prito lang alam ko talaga na Naluto. Iba't ibang klaseng luto ng egg. Oo. That's great. Take note guys. Sinigang na egg. Hindi po sopas yun, sinigang po yun. Sinigang yun. Sinigang yun guys. Pero nakikita ko sa background ni Ken, parang bukod sa niluluto I mean, pagkain, we learned so nagluluto din much siya ng in mga like bagong quarantine. kanta. Very producer yung yung background ni. Nag-practice pa rin naman. Nag-practice lang ako. Nag-practice. Nice. Practice ng arrangements. At syempre, last but not the least, Stel, happy birthday. Bakit happy birthday, Kuya Carl? Red na red. Pulang-pula? Kasi Kasi pulang-pula. Red ka daw. Hindi, baka lang na-miss out ko i-greet ka, ganun. So, in advance or related. Wala pa. Related. Sa ano pa? Matagal Sa June pa. Oh, malapit na. Hoy, malapit na yung June. Kasi ang June na yan eh. Ang June. Mukhang, Kailan birthday mo? Ang June na. ayun nga eh. Malapit na nga eh. Mukhang magsi-celebrate ulit ako ng birthday sa bahay. Huwag naman. Puntahan ka namin dyan. Oo nga. Pwede naman sa bahay niyo, basta kasama kami. It's so sad like Sa may dalang spending food. like birthdays like. Hindi naman halatang na-miss natin sila, no? Oo. Wait lang, hindi pa nga nakikwento ni Stel eh. Oo nga. Ay, oo. Sorry. Sorry, na-excite kami sa birthday kasi. Sir Stel, kamusta ka naman? Ayun, kagaya ng lahat, okay naman. Marami ring ginagawa, tinatry, pinagkakaabalahan. Tulad nila, nag-explore din ng iba't ibang bagay, nanonood ng mga random videos na pwedeng matutunan sa internet. Yun. Okay naman. Masaya naman. That's good. Well, gusto ko ipauna na sa lahat. Gusto namin magpasalamat sa inyo kasi pinaunlakan niyo yung invitation namin. Yes. Alam namin na super dami yung ginagawa and this is supposedly your rest. Pero inistorbo namin kayo. So, thank you very much. At ramdam namin yung pagmamahal. Thank you so much sa that we amin. can bother you. Pinagbigyan niyo kami. Ano ba naman yun? Kayo pa ba? Si Janga pumupunta pang Bulacan eh. So, susunod kong tanong, Di ba? si Jun, nagtatampo ka pa ba kay Justin? Nagkaayos na ba Hindi kayo? naman, hindi naman. Actually, natutuwa ako kasi nagkakaroon siya ng mga bagong kaibigan, bagong maraming kaalaman siyang natututunan sa inyo. Sana. Kaalaman or kalokohan. Kung ano pa man yan. Pero yun, nandun pa rin yung tawag dito, offer ko kay Justin na mag road trip kami kasama ang buong grupo. Alam niyo, may proposal ako. Punta kayo dito sa Bulacan. Merong lugar dito, DRT, mga falls, mga bundok, mga hills, ganyan. Para ka nagpunta ng Bohol, na Palawan, na Boracay. Ay, wala palang beach. Basta ganun, Pero may nature. batis. May mga batis. Pero tas malapit na sa Manila. So, tara, let's go. Kasi napuntahan na namin and we... Di ba? Pili ko pagkasama kayo mapayag si Ja, pero pag kami lang... Dahingin natin yung panig ni Ja.
Oo. Baka gusto niyo mag-explain. Can you explain your side, bro? Kasi, Nagsawa ka na sa para amin. kailangan, hindi. Fed Para up with ma-miss us. ko kayo, kailangan ko mapatunayan. Mamimiss ko kaya sila pag umalis ako, ganun. Hindi. Okay, so gusto ko din pala kayo i-congratulate sa inyong latest single na What? Grabe. LSS kami. May certain tone yun eh. Still diba? haven't heard that song. Ganun. You guys have been telling me to listen to that song, And but I still haven't from come the around. music production to the music video, talaga namang Grabe. international levels. You raised the bar for OPM. Not just for groups, pero for OPM in general. I think I will not be shy to say that's probably the best music video I've ever seen na Filipino made so far in my entire human being life. Yes. We tell it to everybody that we meet na sobrang nakaka-proud yung ginawa nyo. Now, ang question ko lang is, syempre you guys worked so hard for this, pero yun bang reaction ng mga tao towards it? Because I saw a lot of celebrities tweeting about it, saw a lot of people raving about it. Is it something that you hoped for or is expected, knowing na okay, ginalingan namin, so sana okay to. Pero yung reaction ba na natanggap nyo, is it something that overwhelmed you, or how did you feel with all the reactions? Super, of course, hindi namin na-expect, pero siguro parang gusto namin mangyari. We're hoping na sana maganda yung maging reaction ng tao, sana marami kaming ma-inspire, maraming maka-appreciate, and yung level na sobrang dami, yung mabilis na pag-angat ng views, sobrang overwhelming siya for us kasi nga pinaghirapan namin yun and we really want it to be successful, and we're happy na ayun, kahit paano na naging successful kami dun sa mga gusto naming mangyari para sa music video. So kahit na sobrang hirap ng ginawa namin, sobrang effort binigay, sobrang time, madaming problema, parang nabawi yun na, ito, at least may nangyari, maraming natuwa, maraming naka-appreciate. Natutuwa nga rin kami kasi nakita rin siya ng ibang artist na, alam niyo, na-appreciate din nila kahit parang nililook up namin sila, and especially yung mga fans, sobrang natuwa sila. So, ayun, I'm very happy. Wow. Yeah. Pablo, ikaw, kasi I think may mga standby moments tayo sa TM na piniplayback ni Pablo yung kanta. Tapos, naalala ko na nasa holding area tayo, tapos tinugtog or kinanta niya yung snippet ng What. So, from the time that you wrote the song to the time that it was released, gaano yung level ng fulfillment mo na ganun yung kinalabasan ng baby mo? Kasi ikaw ang sumulat nun. For me, katulad din siguro ng meaning ng kanta. Sinasabi kasi doon na you need to be proud of yourself. You need to be proud of what you do for you to be able, or you need to love yourself for you to be able to project the whole potential of yourself. Parang ganun yung sinasabi ng kanta. And ako, every time na gumagawa ako, syempre, nanghihingi ako ng mga opinion galing from the members. And yun, parang kinoconsider ko lahat yung mga sinasabi nila. And parang para marinig or para makadinig ng mga puri sa mga tao na tinitingala namin, sa mga tao na sumusuporta sa amin, or talagang sinasabi nila at kinikwento nila na grabe, nakaka-inspire yung message ng What. Sobrang fulfilled na talaga kami doon. Kami, hindi lang ako personally, kami talagang lahat, sobrang fulfilled kami doon kasi talagang pinaghirapan talaga namin yun. Hindi kami nag-stop hanggat hindi kami nasasatisfied dun sa ilalabas namin. Yeah. And talagang binuhos namin dun. So, sobrang thankful kami sa lahat ng natuwa, sumuporta dun sa kanta na yun. Grabe. Yeah. Thank you sa inyo lahat. So, Pablo, you were talking about the meaning of the song. Pero curious ako, ano yung naging inspirasyon niyo? What drove you? What pushed you to actually come up with the song that's directly inspirational? Kasi yung grupo namin, meron talaga kaming ultimate goal. And that is for the Filipino talent to be known all over the world. And yun, katulad nga sa nang sinasabi. And they still are talking about it. They haven't lost the track of that. Namin, na like, iba't ibang countries
focus yan sa different things kaya sila kilala sa isang bagay. Yeah. So, I think sa sobrang talented ng mga Pinoy, sobrang daming talented na Pinoy talaga na sa tingin ko, pag nag-focus tayo dito sa craft natin na to at talaga namang binigay natin, binuwas natin sa lahat, na yung energy, resources natin doon, feeling ko, we can reach new heights talaga eh. Yeah. Feeling ko makikilala talaga tayo sa buong mundo. Tsaka bukod sa talent, iba yung puso ng Pinoy. Iba yung puso ng Pinoy. Kasi, alam mo, ang daming, sa totoo lang, ang hirap dito sa Pilipinas, ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Pero, no matter what happens, yung mga Pinoy nakangiti pa rin yan. Makikita mo yung drive nila. Makikita mo yung passion nila na mabuhay to survive. And kami, gusto namin na i-share sa mga tao yung mga experiences namin sa buhay. Kasi, we feel like kailangan nila yun. Lalo-lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Maraming pinanghihinaan ng loob. Maraming gustong sumuko sa buhay. Parang kanta namin, parang we're here to remind them that they don't need to be afraid. We're all in this together and we can get through this in time. Talaga darating yan sa atin. Kailangan lang natin maniwala at darating ang mga blessings. Yeah. Maniwala. Saka, darating ang mga biyaya. Parang ano no? Hindi ako nagtataka kung bakit naging parang intertwined yung grupo natin. Because we're kind of beating the same heartbeat. It's the same heartbeat to inspire the nation to dream again, to inspire kids na mangarap muli at magpunyagi sa mga ginagawa. Ang lalim ng punyagi. Diba? Magpursigi. Nasa Bulacan ka kasi. Dito ako excited pagkwentuhan kasi marami siguro sa mga nakakilala sa inyo, nakilala kayo na famous na kayo, like you're on top. Ako especially nung na-encounter ko kayo, you went up. Kasi gotta go up. So up, nasa up na kayo. Galing galing na mga banat mo. Nung nakilala ko kayo, nandun na kayo sa up. Pero, hindi alam ng lahat yung prosesong pinagdaanan nyo. And that's something that I'd like to talk about. Ano ba yung mga backstory nyo? What made you decide to be part of SB19? Ano yung na-experience nyo bago kayo naka-go up? Ganon. So, let's start with Ken. Ayan, si Ken. Parang Ken. Nag-stop ako ng study that time. Pag-stop ako ng study, nagpaalam ako sa parents ko na sabi ko, magpapahinga muna ako, gano'n. Tapos next year na lang ako babalik ng aral. And dumating tong opportunity na minessage nga ako ni Josh na gusto mo ba recommend kita na mag-audition sa namin. Tapos ako naman curious ako, ano ba tong sinasabi ni Josh na parang may group nga daw gano'n. Tapos ayun, natanggap ako sa parang naging parang naging virtual audition ko. Nag-send ako ng video sa kanila. Sinat ulit ako, sabi nila, parang okay lang ba sa'yo na pumunta dito? Pero yung problema ko talaga kasi wala akong kapera-pera talaga. Wala akong kapera-pera. So, doon ako nagpaalam sa lola ko. Sabi ko sa lola, baka hindi na ako tutuloy mag-study muna. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi nag-audition ako tapos natanggap ako sa isang company. Sabi niya, seryoso ba yan? Baka scam daw, ganun, scam. Sabi ko, kung scam, hindi, uwi ako ulit. Sabi ko, ganun. Scam nga. Sabi ko, uwi ako ulit. Tapos, sabi niya, wala kaming pera. Sabi niya, ganun. Sabi ko, utang ka muna kay tita. Sabi ko, utang ka muna. Yung lola ko lang talaga yung kasi hindi ko pinaalam sa lahat kasi siyempre sigurado hindi papayag, di ba? Pero nung time na yon, yung umano ng plane ticket ko si Josh talaga yung umano ng plane ticket. Grabe si Josh. Yung dala kong pocket money ko 1.5. 1.5 lang yung dala kong pocket money. So ako personally problema pa ako kung paano. Tapos nakarating ako dito, sabi ko, paano ba bumiyahe papuntang nung studio na yon? So nag-taxi ako tapos yung nabayad ko ata magkano ba yung 600 so magkano na lang. So 900 na lang. So grabe yung pinagdaanan ko. Tapos buti na lang may tita naman ako dito na taga Manila talaga. Nandito siya nakatira. So sa kanila muna ako nakikitulong. Pero nakakahiya. Sobrang nakakahiya kasi parang inisip ko dapat di ako maging pabigat sa kanila.
So ako gumigising ako ng 5 a.m. Magluluto, maghuhugas ng plato, maglilinis na ako. Para at least pagising nila, may kakainin na sila eh. Para di naman sila bad trip, di ba, sa akin. Mahirap na kasi bad trip, palayasin ka pa. Tapos bigyan nakikitira ka pa, nakikicharge ka pa, nakiki-wifi ka pa, wala kang binabayad sa kanila. Kasi high talaga ako nakahiga doon sa tahig. Hindi naman ako sanay talaga na matulog sa foam na higaan kasi lumaki akong bukid, taga-bukid talaga ako. So, ano ako sa banig? Alam niyo yung banig? Banig. Simple na pamumuhay lang. Halos kasi yung family namin, marunong talaga tumugtog ng instrument, ganun. So, nakuha ko talaga sa kanila. So, ayun, isip ko, why not, diba, sumugal ako na mag-audition nga, ganito. Kahit sabi ng lola ko, scam daw. Sabi ko, let's try na mag-audition ako. Tingnan natin kung matanggap ako. Tapos, natanggap ako, masaya naman sila sa resulta, ganun. Do, sobrang daming struggle, sobrang daming hadlang, sobrang daming ayaw. Ayun, naabot ko to. And, sobrang nakakatawa kasi, I'm happy na I'm with these guys. I'm this great individuals na kasama ko ngayon and sobrang laki ng pinagbago ko. Nagbago ba talaga ako? Pero sobrang laki ng pinagbago. Parang dito ko natutunan na tanggapin yung mas kilalanin yung sarili ko, tanggapin yung sarili ko because of them. Siguro si Pablo, siya yung parang nagsasabi sa akin na ano to, ganyan, maging proud. For example, sa boses ko talaga kasi I really hate my voice kasi sobrang lalim kasi hindi ako makaabot ng mga matataas na range. So siya yung nag-ano sa akin na hindi naman kailangan na mataas. Yung kailangan mo dyan skill, tapos yung kung paano mo execute or paano mo kantahin talaga, yung style na sarili mong style. So sobrang na-inspired ako na gano'n na yun nga, mas maging proud sa kung meron ka. Grabe yung laban ni Ken. Yung sa pag-abot ng pangarap mo, hindi lang siya a matter of sisikat ba kami. Pero siya yung ultimo sa nakotitira, sa nakukuha ng pangkain. 'Di ba yung even yung basic needs, diba? Actually, yung time na yon, hindi ako nagsabi na pupunta ako sa kanila, bigla lang ako tumatok. Surprise siya, sabi niya, "Uy, ba't nandito ka?" Sabi ko. Tapos ayun, pinento ko sa kanila. Diba kasi pag nagpaalam ako dito, pupunta ako dyan, pwede bumagandang, hindi pa pahig yun. So, no choice na. Galing. Dapat surprise. Ganun pala. Hi tita, nandito na po ako. May kaning lamig po ba tayo? Wala na naman sa labas na matutulog. Bibisitahin natin sila. Oo. Ganun na lang. Katok na lang. Katok na lang tayo. Tapos ano yung mga pwede natin iinit na ulam? Ako sobrang nahiya ako eh. Kasi pag nakikitulog ako kay Kuya Carl, ako pa yung umuubos ng pagkain. Si Ken siya yung nagluluto, ako yung... Pero ako yung umuubos ng pagkain. Wala, pero ito yung kwento ng Juan na sobrang from bukid sa Zamboanga ba, Ken? Tama ba? Yes, Zamboanga. From bukid sa Zamboanga. Yung lugar namin, wala talagang signal yun, pre. Ay, wala signal, walang phone, di uso, wala akong phone doon. Yun, no? So simpleng Juan na nangarap. Tapos nung nagkaroon ng opportunity, hindi madali pero pinaglaban. At ngayon nandito na. And si Ken yung isang example na kung kaya ni Ken, ikaw pa kaya kung lalo na kung nandito tiga Metro Manila ka or nandito ka lang sa paligid tapos nawawalan ka ng pag-asa. Take Ken's life for example. Grabe, sobrang nakaka-inspire. Oo. So doon naman tayo kay Josh. Yung Josh. Si Josh yung yung recruiter. Yung nagpahiram ng recruiter. Yung nagpahiram ng plane ticket. Well, ako anong part ba ikwento ko? Kasi marami na naman ako naikwento. Siyempre, siguro sa akin kasi itong opportunity na to, yung parang, alam mo yun, sa performing, ito na yung pinakamalaking sugal ko sa buhay. Kasi bukod sa hindi ako magaling talaga dito, parang ang pinangahawakan ko lang yung pangarap ko, ganun. Tapos, yun nga, naturally, para sa akin talaga, naging pangit talaga yung karanasan ko growing up, at kahit nung lumaki na ako na parang tumanda na ako, hindi pa rin smooth sailing. As in talagang feeling ko dati, malas ba talaga ako, ganun. So, hindi ko masabing ginhawa talaga siya kasi nandun lahat pa rin yung hirap. Parang everyday, maghahanap ka pa rin kung ano yung kakainin mo. During trainee days kasi
yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. So, pag kung si Sejun, nang may baon siya, nakikiburaot lang ako. As in, ganun ako. Ano lang, parang, kung wala silang pagkain, hindi kakain, ganun. Kung wala kang mahihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung, routine ko na, parang, sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot, parang gano'n. So, wala akong choice, kumbaga, marami akong responsibilities, marami akong responsibility sa buhay, marami akong kailangan talagang, in reality, na gampanan, pero, ayun, itinataguyod ko pa rin yung pinangahawakan ko na gusto ko, ito pa rin yung pangarap na ito, kahit parang, medyo malabo siyang marating, gano'n. Kasi sobrang labo talaga before, parang, alam mo yon, marami talagang pagdadaanan bago makarating dito. And thankfully, ayun nga, naging part ako ng SB19 na isa ako sa mga parang kahit papaano naging matatag, tumibay yung loob, ganyan, na maging parte ng grupo na ito. At ayun, feeling ko naman worth it lahat ng paghihirap. Ayun nga, from being born up until the age of 25, ganyan, dun lang nag-start parang ganun Dun lang ako nag-start na medyo mawala yung feeling ko na malas talaga ako. Kasi dun lang ako nakakita ng liwanag. Lang talaga ako nakakita ng liwanag. Ganun. And maybe yung feeling na malas ba ako is actually the same reason why you kept fighting hard for what you really wanted. Josh, tanong lang, when you started performing, to the time na masasabi mo na successful na kami sa ginagawa namin, how many years ang inantay mo bago ka nakatikim ng success? Matagal Kasi nakilala ko sila Stel before yung grupo nila sa yon. Talaga sila yung in-idolize ko, sila yung parang kung gusto kong maging magaling, kailangan sila yung standard ko. So nung naging kagrupo na nila ako, tuwan-tuwa ako, tapos tinayin nga nila ako sumayaw, then nanalo na kami ng competitions, doon ko nararamdaman na, wow, may ganito pala, may pwede palang ma-achieve kahit feeling mo wala kang kwenta talaga. Yung feeling mo, yung buhay mo, wala namang purpose, pero dun sa mga na-achieve namin, syempre yung mga pinaranas sa akin din nung mga competitions, ganyan. Yun yung parang naranasan ko na nagkaroon ako ng purpose in life, gano'n. Na ito din siguro, parang gusto ko na rin to. Gusto kong mag-excel pa sa bagay na to. Pero after alam mo yun, back to reality, normal person ka pa rin. So wala, hindi ka naman yumaman dahil nanalo ka, hindi ka naman nagkaroon ng career talaga dahil nanalo ka, di ba? So gusto ko pa mag-excel sa performing. Tapos ito na, yung napasama na nga ako sa grupo na ito, nakilala ko sila, may mga tao din pala na parang pareho ng pangarap mo, pareho ng visions mo na gusto rin. Yung parang same interest din about sa field na to. Kakampi mo. Si Pablo na parang, alam mo yon, very rin siya talaga focused sa gusto niyang marating din. Saka si Stel Si Pablo tsaka si Stel talaga yung parang kinakapitan ko ng mga time na yun. Kasi wala pa si Justin tsaka si Ken. Parang kinakapitan ko na etong mga to, sigurado ako in the future parang magiging successful kami, parang gano'n, dahil pare-pareho kami ng mindset. Yun na yung iniisip Great ko. Great minds think alike. Yung success na parang sinasabi nyo, sa totoo lang, kahit hanggang ngayon, hindi ko pa masasabing success, pero slowly, nararamdaman ko, dahil sa love na natatanggap namin, as a support na natatanggap namin, mas nararamdaman kong gumagaan na yung pakiramdam, na nawawala na yung paunti-unti yung hate ko sa mundo, yung ganun levels. Kasi hate ko talaga yung mundo. Parang ganun ka. Parang iniisip ko minsan, napaka-cruel naman ng mundo. Talagang unfair para sa mga taong katulad ko, ganun. Pero ngayon, dahil pinaparamdam sa amin na mahal kami ng mga fans, ng mga tao, parang unti-unti, nawawala yung hate ko sa lahat. Parang ganun. Wow. Very inspiring. Grabe yan. Ang dami ko ng notes How about you, Stel? Kamusta? Ano naman ang kwento mo
bago ka naging part ng SB19. Yeah. Ayan. Like, gaano ba kahirap yung mga pinagdaanan mo? Ano na rin to. Itong sasabihin ko, share ko na rin yung story para na rin sa mga kung sino man dyan na nangangarap pero natatakot, nahihiya. Sana maging kahit paano maging example or kahit paano magkaroon kayo ng lakas ng loob. Nagsimula kasi to nung high school ako. Doon ko na-realize and doon ko naramdaman sa sarili ko na parang bakit ka nahihiya, bakit ka natatakot, bakit hindi mo subukan. Yun yung mga salitang tumatak talaga sa isip ko. Parang sino ka ba para mahiya? Sino ka ba para matakot? Ano bang ginawa mong masama para itago mo yung sarili mo? Parang ganun. Growing up kasi, kaya ako natakot and kaya ako nahihiya. Kasi, nung bata ako, lagi akong lapitin sa mga nangaaway, mga nangaapi, mga bully, ganun. Pero, hindi ko pinapakita yung side ko nung bata na naaapi ako. Kasi, pag tinignan mo ko ngayon, di ba, para akong bibukid, parang ganun. Kasi nung bata pa ako, talagang hindi ko pinapakita na mahina ako pag ginaganon nila ako. Basta pag may nangaaway sa akin, hindi ako lumalaban, ganun, hindi ako pumapatol, ganun. Tapos, ayun, habang lumalaki ako, doon ko na-realize na parang, di ko ba't ganun, pag mabait ka sa tao, parang mas lalo ka nilang inaabuso, ganun. Dumating na ako sa point ng ganung pag-iisip. Pero never naman ako nag-hold ng galit, ng grudge sa mga taong nang api sa akin noon hanggang ngayon, mga ganun. Tapos, ayun nga, nung high school, hindi naman siguro sa hadlang, pero kasi yung parents ko, mas gusto nila na mag-focus ako sa studies kaysa sa mga extracurricular activities sa school. Okay naman sa kanila, pero yung mga kumbaga, okay sa kanila mga interschool project, interschool na mga gawain, pero yung mga, halimbawa, sasali ka ng dance group, tapos lalaban sa labas, mga gano'n, hindi na nila gustong gawin ko yun. Kasi mas gusto nila mag-focus ako sa school and kung ano yung makakabuti para sa akin sa school. Pero naisip ko kasi noon, sabi ko, bakit hindi ko itry? Wala naman sigurong masama. Tapos, ayun, hanggang sa tinry ko lang magpursige. Pero sa sarili ko noon, iniisip ko parang, may mararating ba ako sa ganitong ginagawa ko? Or talagang mag-focus lang ako sa studies ko? Tapos, nagkaroon ako ng mga friends na nagpupush sa akin na parang, alam mo, Stel, may talent ka naman, bakit hindi mo pa subukan? Wala namang masama. Kung kaya mo naman pagsabay yung studies and yung gusto mong gawin, yung extra na gusto mong gawin. Kasi honestly, sa studies, hindi naman ako yung masasabing super matalino, hindi naman ako masasabi yung super magaling talaga sa class, pero siguro ako yung masasabi kong masipag lang, ganun. And yung grades ko naman, hindi naman ako bumabagsak. Kumbaga, okay naman ako, parang ganun. Kaya sabi ko, feeling ko naman, kaya akong pagsabayan, basta hindi lang ako babagsak. Okay na yung ma-maintain ko, hindi lang ako babagsak. And then, dumating sa point na, okay naman, nakagraduate ako ng high school, nang pinagsasabay ko yon yung pag-aaral and pag-dance. And from there, nakabuild din ako ng konting confidence and konting tiwala sa sarili ko na parang, meron naman pala akong kakayanan, sige, tuloy natin to. So, ayun, nag-college na ako. Nung college, doon ako mas nagkaroon ng maraming circle of friends na mas nagpupush sa akin. And ayun nga, na-mention ni Josh na doon ko nga nakilala, yung mga kakilala ko nung high school, bumuo kami ng group, which is yung Seyon nga. Tapos lumalaban kami internationally, and then sa kasamaang palad, nagkaroon kasi ng time nung college ako, pinagsabay ko yung studies, yung pagsasayaw, and yung pagiging working student. Para makatipid din sa tuition fee. Ayun, kailangan ko mag-working student. So, pinagsabay ko yung tatlong yun. Tapos, feeling ko nung time na yun, kailangan ko mag-strive harder para, alam mo yun, may mapatunayan. Sa panahon kasi nun, kami yung maraming iniisip na parang, dapat ako, marami ako mapatunayan sa pamilya ko kasi mas pinili ko to. Tapos, from Las Piñas kami nakatira. Yung pinag-enrollan ko, Makati. Sobrang layo. Everyday travel from Las Piñas, Makati to Las Piñas, uwian yun. So, aral, practice ng sayaw, and then work. Yun yung ginagawa ko everyday. Tapos dumating sa point na sobrang pagod na ata, hindi na kinaya ng katawan ko. Nagulat na lang ako, umuwi ako sa bahay, sobrang nalalambot ako, tapos hindi ako makatayo. Tapos lahat ng kinakain ko, sinusuka ko din, gano'n. Tapos dinala ko ng parents ko sa hospital. Tapos sabi ng doktor, muntik na ako magkatubig sa baga. Sa sobrang dami ng mga ginagawa ko siguro, pagod din. Tapos doon talaga parang nalugmok ako. Kasi wala, lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng naipon ko, doon din napunta sa pagpapagaling ko. And doon ko na-realize na parang,
dapat pala hindi mo rin pinapagod yung sarili mo kasi yung ginagawa mo, yung pinag-iipunan mo, mapupunta rin sa wala pag ikaw na yung nawala. Parang ganun. Matuto ka rin na alagaan yung sarili mo, ganun. Wag mong sobrahan yung paggamit sa katawan mo kasi ikaw rin yung mawawalan. Sa suffer. Tapos ayun, nung nagkasakit ako, syempre hindi ko na pwede ituloy yung studies ko kasi napunta na lahat sa pagpapagaling ko. Yung mga sinesweldo ko dun sa sa pinagtatrabahuhan ko, dun din napunta sa ospital. So napagdesisyon na ng family ko na kunin na lang ako ng tita ko sa Japan. Makatulong ako sa kanya doon and pwede niya pa ako bigyan ng extra money, kumbaga sweldo sa pagtulong sa kanya. Para yung may ipon ko doon, pwede ko rin ibigay sa family ko, sa parents ko sa Philippines. Parang ganun yung naging setup namin ng family ko. Naging okay naman ako, nagstay ako ng 6 months sa Japan. And then, pagbalik ko ng Pilipinas, ayun, natuloy na nga yung sinasabi ni Josh, yung Seon. And then, doon ko siya na-meet, doon ko siya naging friend. And then, naging kagrupo ko siya. Tapos, dito na rin dumating yung pag-try ko na sumali sa audition for SB19. Actually, nung una, sorry, medyo ang haba ng story ko. Okay lang. Next week. You guys, it is crazy that they all have had such a difficult beginnings of like literally day one. I mean, I don't know how it is to live in Philippines and how like economical systems or everything is going on there, but it seems like it's very, very, very difficult to like change your living level if you don't like do these types of extremes like they have done and sacrifice to build up and build up and build up, and it's crazy. Like, I mean, I haven't heard now just Justin's and Pablo's beginnings and where they're coming from, but just it's insane like how much dedication and just literally just hope pulling them forwards to be like, no, we can do this and we can succeed. And like Josh is like finding value in himself and being like, no, I'm not useless and I'm not starting to hate the world so much as I did. It's just heartbreaking. I don't know, it's crazy to see how they are like coming basically from nothing to becoming so much, and as they said, like building path for other artists and just name of Filipinos in the world, even though people were not believing in them. And I also read in the comments that people who are bashing them the most are people from Philippines, and I just don't understand that because they are really talented and hardworking and good people in heart. So I don't know why people want to tear something like that down, but I guess that's how people work in the world for some reason. If they are not happy, they want to bring everyone else down as well, even though they're trying to do good. But yeah, like sleeping on the floors and hard floors can, and then just going to her aunt's house without saying anything, because she was like, well, maybe she will say no and I can't stay, but if I'm already there, I will be probably fine. And thank God that Josh sent him bought a ticket and gave the money for that, because if that didn't happen, maybe we wouldn't know Ken as a artist that he is today, and like Pablo pulling him up. You guys, this is just, it's heartbreaking story actually, and so inspiring, but just heartbreaking how much you have to go through to get to where you want to be, like still working, studying and going to practice like every day, like until your body is shutting down, and then the money you have earned, you pay for the hospital bills, and it's just it's insane. The world is a really strange place, how it works and how it puts people through so many strange and awful and good things at the same time. But yeah, I mean, I just love that they are humble, and they are maybe people who are coming from less have more understanding how it feels like to appreciate when you have something. Because if you didn't have anything and you earned it, you're like, oh my god, if I will lose it tomorrow, like I need to cherish it as much as possible. That's what I think. So I don't know, I could ramble and talk about this
so much, because this is real life they're talking about. They're talking about their lives, and it's not a scenario. Like, that's their real struggles and wins that they have gone through. And this is like 2 years ago, so they had no idea what is in front of them. Quarantine times and all that was absolutely crazy, but I'm so glad that they stick together and worked through it and found each other and pushed each other up and just are learning and teaching from each other. And anyways, guys, I will go now and I will keep watching the episode 6 right now, right away, because I just want to see the whole picture of them right now. So yeah, if you wanna see that, it will come after this video shortly, probably the next day. So yeah, I will go now and I will see you in the other video. Bye.